Magandang umaga mga bata! Bago tayo mag-umpisa sa ating klase, inaanyayahan ko tayong lahat muna ay tumayo at tayo ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa umaga itong pinagkaloob mo sa bawat isa. Lord God, hinihingi ko po Panginoon ang yung knowledge and wisdom Panginoon na pangkakaloob sa akin ngayong umaga. Lord God, i-bless mo Panginoon ang mga bata ito Father God at ang kanilang mga pamilya Father God. And Lord, help us and protect us this morning. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ginalyn, sino ang lumiban sa ating klase ngayong umaga? Mabuti kung ganon. Crystalline, kahapon napag-aralan natin ang maikling kwento. Ano ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay binaybay ng isang maikling sa sarili sa pangyayari ito. Magbigay ng halimbawa ng maikling kwentong nabasa. Si Inday at ang baboy ng sagot. Mahusay. Bigyan natin sa ating Ginalyn ng Aling Junisha Club. Alam niyo ba yun? Hindi po. Ganito, oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Ulit. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Ngayon naman, meron akong 4 na mga larawan dito na ipapakita sa inyo. Kilala niyo ba kung sino-sino sila? Paano at saan niyo naman nalaman ang kanilang mga kwento? Ito si Lizken, ito ang Kathniel, ito ang JD, at ang kapapakasal pa lamang na sila Mr. and Mrs. Gudicelli. Saan niyo sila nakikita mostly? Yes, Crystalline. Sa telebisyon. Nakikita natin sila sa mga teleserye. Diba? Naririnig natin sila sa radyo. Halimbawa na lang, si Miss Sarah Geronimo, siya ay mahusay at magaling na mang-aawit. Nakikita din natin sila sa mga social media tulad ng Facebook, Instagram, YouTube, at marami pang iba. Ngayong umaga, ang pag-aaralan natin ay ang alamat ng saging. Mabuti kung ganon. Sino dito ang paborito ang saging? Taas ang kamay. Magaling. Ngayon naman, bago natin babasahin ang ating kwento, ay atin munang bigyan katuturan ang mga piling salita na ginamit sa kwento. Sa pamamagitan ng picture mo, hulaan ko.
na picture mo, hulaan ko. Ito yung mga litrato o mga larawan na kailangan nyo hulaan kung ano nga ba ito. Ang unang sasagot ay ikaw. Isulat mo kung anong nasa larawan. Salamat. At ang pangalawa, yes, Crystalline. Pangatlo, yes, anak. At ang panghuli, yes, anak, ikaw. Ang inyong mga kasagutan ay tama. Siyempre, mabibigyan kayo ng premyo. Ngayon naman, pakikinggan ninyo ako dahil babasahin ko sa inyo ang alamat ng saging. Alamat ng saging. May isang dalagang hinahangaan sa kanyang kagandahan. Maryang maganda ang kanyang pangalan. Siya ay maharding puno ng sariwang halaman. Marami dito ang namumulaklak. Nakikipagtagisan ng gandang dalaga sa bawat bulaklak na dito ay makikita. Parang kabubukad-kad na bulaklak pa lang si Maria. Siya ay batang-bata pa. Bagamat marami nang nag-aaligid naman naliligaw, ay wala pa siyang mapili ni isa. Kay Maria, hindi mahalaga kung sino ka. Ang tanging basihan niya sa pagsinta ay kung gusto ba niya ang binatang sa kanya ay nagmamahal. Isang hapong namumutol siya ng bulaklak, ay may isang makisig na binatang lumabas sa isang karwahe. Natiyak ni Mariang galing sa isang marangal na pamilya ang Ginoo. Ipinagtanong ng binata kung saan daw makikita ang plaza. Itinuro ni Maria ang tamang daan. Nagpasalamat na may ngiti sa mga labi ang binata. Hindi alam ni Mariang gusto lang palang makipagkilala ng Ginoo, kaya ito bumaba sa kanyang karwahe. Magmula noon, buwan-buwan nang dumadalo sa hardin ang binatang nakakarwahe na nagpakilalang sa pangalang Aging. Nang makasiguro si Maria sa matapat ng saloobin ng binata, ay sinagot ito ng dalaga. Isang hapon ay nagulat si Maria nang humangos na dumating ang kasintahan. Ikinalulungkot ko, Maria, sa lalong madaling panahon ay isasama kita sa aming daigdig. Natatakot ako baka hindi ko na matutunan ang daan papunta sa inyong sangkalpaan. Unti-unti nang napapansin ng aking mga kaliping ang lagi kong pagkawala sa aming daigdig. Takutan ang dalaga na baka mawala sa kanyang paningin ang tanging binatang nagpatibok sa kanyang puso. Sa sobrang pagkalito ay lalong dumiin ang pagkakakit ni Maria sa kamay ni Aging. Nakaalis at nagmamadaling binata ay di napansin o mabulbul na dalaga na lalong umipit ang tangan niya sa pagputol sa mga kamay ni Aging. At ito'y inagusan ng sariwang dugo. Sa matinding takot ay ibinaon ni Maria ang dalawang putol na kamay sa kanyang Aging. Tulad ng pangamba ni Maria ay di na nakabalik pa si Aging. Makalipas ang mga araw ay napansin ng dalaga na may sumibol na halaman sa lugar sa kanyang pinagbaunan. Lumaki nga ang halaman. Naging malusog na puno at ito'y namunga. Nagtataka si Mariang kahawig ng bunga nito ang mga daliri ni Aging. Ilang linggo pa
ay sumulpot naman ang animo puso nitong kulay pula sa labis na pagmamahal. Kahit hindi na nakabalik pa ang kasintahan, ay masaya na rin daw si Maria sa panahong isang dakilang manginibig ang nagmahal sa kanya. Pero tuwing sasagi sa isip ng dalaga ang matagal na pinagsamahan nila, ay napapaluha rin ito at sinasambit ang pangalang Aging. Aging. Magmula noon, ang salitang aging ay naging saging. Ngayon naman, meron tayong, naintindihan niyo ba ang kwento? Opo. Ngayon naman, meron tayong gagawin. Ang puzzle. Alam niyo ba kung ano ang puzzle? Opo. Galing. Sabi sa panuto, tukuyin ang mga salita sa bawat item. Bilugan ang sagot sa puzzle. Ito ang tinutukoy na mga salita na kailangan mong hahanapin sa loob ng puzzle. Ang mga salitang ito ay nakapaloob sa ating binasang kwento kanina. Halimbawa, ang hahanapin nating pangalan ay ang Maria. Maria. Naintindihan ba? Opo. Pangalawa, sasagot ay ikaw, Mayan. Galing. Salamat. Pangatlo, ikaw, Lovely. Galing. Pang-apat, ikaw, Richie Ann. At panglima, ikaw, Gina Lynn. Ha? Ang inyong kasagutan ay tama. At syempre, meron kayong mga premyo. Ngayon naman, ano ang nabuong mga salita sa puzzle? Yes, Richie. Ano-ano ang mga salitang nabuo ninyo batay sa puzzle? Maria po. Maria, hardin, bulaklak, aging, at saging. Alam niyo ba na ang alamat ng saging ay isinulat ni Bots S. Agbayani Pastor noong Agosto 12, 2011. Dito ay natunghayan natin ang pagmamahalan ni na Mariang Maganda at ni Prinsipe Agi. Ang mapupulot na magandang aral dito ay kilalanin muna ng lubusan ang isang tao bago bigay ang inyong pag-ibig sa kanya. Sa sitwasyon nyo, ito mga bata, hindi ba kayo pwedeng magkipagkasintahan? Pwede kayong magmahal sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at higit sa lahat, sa ating Panginoon. Ngayon naman, papangkatin ko kayo sa dalawa. Ito ang pangkat una at ang pangkat pangalawa. Okay? Ang pangkat una ay
lugar at tauhan. Sapangkat pangalawa naman ay bubuo kayo o gagawa kayo ng sariling wakas ng kwento sa pamamagitan ng poster. No? Ito yung nilalaman ng ating kwento. Ang inyong pagkatapos ng 15 minuto, ay ipapasa nyo na sa akin yan. Ang inyong oras ay magsisimula na. Tapos na ba? Maaari na kayong bumalik sa inyong kinauupuan. Kanina, narinig ninyo ang alamat ng saging. Ngayon naman, ipapanood ko sa inyo ang tunay na nangyari sa alamat ng saging. Pwede kayong umusog para marinig nyo at makita nyo. Naintindihan nyo ba nasa video? Opo. Pwede na kayo bumalik sa inyong mga upuan. Class, tanong ko sa inyo. Sino ang dalagang hinahangaan sa ang kanyang kagandahan? Yes, lovely. Maria, tama. Sino ang isang makisig na binatang bumaba sa isang karwahe? Mahusay. Pangatlo, isa o dalawang kamay ang naputol kay Aging? Dalawa. Mahusay. At panghuli, anong prutas ang malusog na puno at ito'y namunga? Ito ay magaling. Bigyan ninyo ng inyong mga sarili ng fireworks clap. Alam nyo ba yun? Hindi po. Ganito, 1, 2, 3.
magsisimula na. Tapos na ba? Papasa niyo na sa akin yan mamaya. Ngayon naman, bago tayo magtapos sa ating klase, ilabas ninyo ang inyong tagdang araling notebook. Gumuhit ng malaking saging at kulayan ito at ilalagay ito sa coupon bag. Ipapasa niyo sa akin yan bukas. Paalam mga bata. Mag-ingat kayo sa inyong bahay, okay? Okay, sige, bye-bye.